itong mag-asawang King and Queen, flood control project scam Queen and King, ay sasampahan ng reklamong tax evasion ng BIR kaugnay sa 7.1 billion buwis na hindi nababayaran. Ang laki po mga kababayan, ano? Grabe po ito. At Speaker Martin Romualdez at 3 iba pa na sa lookout bulletin na. Mga kaibigan, ito na sinasabi natin. Abangan nyo pong balitang ito at mapapanood natin ito. Isipin mo, ano? Mula 2016 hanggang 2025, nakakuha ng almost 100 billion na flood control project ang mag-asawang Diskaya. At grabe po, mga kaibigan, sa halos lahat ng bayan, lungsod, lalawigan, ay makikita mo ang 12 na kumpanya nitong mga Diskaya na ito. Parang pinaglaruan bayan ang pera ng mahihirap nating mga kababayan, ang mga taxes ng taong bayan na dapat sana'y kinagamit para maggamit at makatulong sa ating mga mahihirap na mamamayan. Subalit pinaglaruan lamang nito mga Diskaya na ito at ng kanilang mga kasabwat na senatong at congressman ang pera ng bayan, ang taxes ng bayan na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino pero napunta lamang sa kanilang mga bulsa, kabilang na ang mga congressman at mga senatong at mga korap na opisyal ng DPWH. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files. Ito na po, panoorin na po natin ang balitang ito. Magsasagawa ng seizure proceedings sa Bureau of Customs ngayong araw para sa ilang luxury cars na mag-asawang Diskaya na wala umanong kaukulang dokumento. Ang Bureau of Internal Revenue naman nagsampala ng mga reklamong tax evasion laban sa mga Diskaya dahil sa mahigit 7 billion pesos na hindi raw nabayarang buwis. May unang balita, si Joseph Moro. Nasa DOJ si Pacifico Curly Diskaya II para sa pagpapatuloy ng case build-up sa mga sangkot umano sa katiwalian sa flood control projects. Nag-a-apply para maging state witness na Curly at asawang si Sara Diskaya. Naghain ng BIR ng patong-patong na reklamong tax evasion laban sa mag-asawa. Mahigit 7 bilyong piso umano ang buwis na hindi nila binayaran mula 2018 hanggang 2021. Bukod sa hindi raw tamang halaga ng binayaran nilang income tax, hindi rin bayad ang excise tax ng 9 na luxury vehicles sa mga Diskaya. Iniimbestigahan din ng BIR ang binanggit ng mga Diskaya sa Senado na nag-divest na sila sa kanilang mga kumpanya. Hindi rin bayad ang buwis patungkol sa paglipat ng mga shares of stock na ito. Ang mga reklamo ay batay sa tax compliance audit at investigasyon ng BIR sa mga Diskaya mula noong 1 taon bago pa man pumutok ang issue sa mga flood control project. Binibigyan din natin ng due process na ganyan. So minsan hindi nila tinatanggap yung mga notices, so kinakailangan pa natin mag-resort sa mga iba't ibang paraan para ma-serve ito. Kahit daw maging state witness pa ang mag-asawa, kailangan nilang bayaran ang buwis. No comment muna ako dyan kasi hindi pa namin nababasa, kami mga abogado ng spouses Diskaya, hindi pa namin nababasa yung complaint ng BIR. Hawak ng Bureau of Customs ang 13 sa mga luxury vehicle ng mga Diskaya dahil may problema umano ang mga ito sa dokumento. Ito po ay nakatakdang dinggin, no? Itong paparating na October 9, Webes. At ito na po yung formal seizure proceedings. At kapag wala pa rin po itong mga dokumento, wala pa rin po silang patunay sa pagbabayad ng duties and taxes, ito na po ay ma-forfeit in favor of the government. Posibleng ipasubasta ang mga sasakyan kung di talaga mapatunayang legal ang pagkakabili. Kapag po ang halaga ng sasakyan ay 10 million pataas, kailangan pa po nito ng final approval ng ating Secretary of Finance. Okay. Kapag less naman po ng 10 million, ang desisyon po ng Commissioner ang magiging final na desisyon patungkol po sa forfeiture.